Iminungkahi naman ng MMDA na tanggalin ang EDSA busway at palitan ng lane para sa mga pribadong sasakyan. Pareho lang naman daw kasi ang ruta ng busway at ng MRT. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Tutal may MRT na. Baka raw hindi na kailangan ng EDSA busway at pwede na itong tanggalin. Kabilang yan sa pinag-aaralan ng MMDA. Kung maa-accommodate din ng MRT yung mga pasahero po ng bus carousel, since repetitive siya, same line. Pero paglilinaw ng MMDA, posible lang tanggalin ang EDSA busway kung masigurong sapat ang kapasidad ng MRT. Sakaling alisin ang mga bus sa EDSA, mananatili pa rin ang lane para naman sa high occupancy vehicles. Ibig sabihin, kapag may sakay na 3 o 4 na pasahero, papayagan ang dumaan sa lane na yun. Pero ngayon pa lang, tumataas na ang kilay ng ilang commuter. Ang LRT naman, MRT, hindi pa rin naman nasusuportahan yung mga pasahero. Lalo siksikan pa rin naman yung iba, kaya yung sa iba, yung ginagawa na lang, nagbubus pa rin naman sila. Kaya malaking tulong pa rin para sa mga tao na sumakay ng bus. Para sa akin, hindi. Kasi yun na kasi nakasanayan ng mga Pilipino and may mga area na hindi naman abot ng tren, ng MRT. Paglilinaw naman ng MMDA, suggestion lang ang mga sinabi nila at pinag-aaralan pa yan ng gobyerno. Ayon naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mananatili ang EDSA busway habang nire-review nila ang proposal na gawing shared lane ang existing bike lane para sa mga motorsiklo. Gumugulong na rin ang proyekto sa pagsasapribado ng EDSA busway. We're supposed to sign it today, Unfortunately, hindi nakarating. Marami ng feelers na they want to join the bidding for the EDSA busway. Posible raw magsimula ang bidding ngayong taon. Ang tiyak sa ngayon ay ang pagsusulong ng Comprehensive Traffic Management Plan para ibsan ang hebigat na traffic sa EDSA. Target simula ng EDSA rehabilitation sa Marso bago ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Sa taya ng MMDA, nasa 470,000 na mga sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw. Doble ito sa kapasidad ng EDSA na nasa 250,000 lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.